Kumahiwagang payat sa bakuran sa isang sulok ng bakuran nina Aling Rosa. Nakatayo ang isang puno ng malunggay na tinatawag nilang payat. Payat dahil kumpara sa ibang puno tulad ng mangga na malabay at matatag. Ang malunggay ay tila patpatin, mahahaba ang sanga, at tila madaling mabali. Isang hapon nagrereklamo ang batang si Ben. Nanay, bakit ba yan lang ang itinanim natin? Hindi naman nagbibigay ng lilim niyang malunggay na iyan. Mas gusto ko pa ang puno ng santol ni Mang Isko. Malaki at masarap ang bunga. Ngumiti lang si Aling Rosa habang dala ang isang basket at nagsimulang pitasin ang maliliit at bilugang dahon ng payat. Alam mo Ben, huwag mong tingnan ang katawan ng puno. Tingnan mo ang ibinibigay nito sa atin. Nang gabing yon bumuhos ang malakas na ulan. Kinabukasan maraming puno sa paligid ang nabalian ng sanga dahil sa bigat ng tubig at hangin. Pero si Payat, naroon pa rin siya sumasayaw sa hangin. Dahil sa kaniyang maliliit na dahon at flexible na mga sanga, hindi siya nilabanan ng hangin. Hinayaan niya lang itong dumaan. Sa hapagkainan, inihay ni Aling Rosa ang mainit na tinolang manok. Subukan mo ito, Ben, hamon ng ina. Paghigop ni Ben ng sabaw, tila gumaan ang kaniyang pakiramdam. Ikinuwento ng kaniyang nanay na ang malunggay ay tinaguri ang miracle tree. Vitamina. Puno ito ng vitamin A at C na nagpapalinaw ng mata at nagpapatibay ng resistensya. Calcium. Mas mataas pa ang calcium nito kaysa sa gatas kaya matibay ang buto. Gamot. Ang mga dahon at buto nito ay ginagamit din bilang panlaban sa iba't ibang sakit. Napatingin si Ben sa bintana kung saan nakatayo si Payat. Pasensya na Payat, bulong niya sa sarili. Akala ko mahina ka. Yun pala ikaw ang pinakamalakas sa amin dito. Aral ng kwento, huwag husgahan ang isang bagay base sa hitsura nito. Kadalasan, ang mga pinakasimpleng bagay sa ating paligid ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking tulong at sustansya sa ating buhay.